Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel para po sa mga susunod pa nating kwento. Ito na po ang kasunod ng story ni Darren Sorano, My Love, My Hero. I was just wondering kung hindi kaya maging liability mo lamang ako dahil hindi naman talaga ako sekretarya. It's a very sensitive position. Baka makagawa ako ng isang kritikal na pagkakamali at you worry too much. Putol nito sa sinasabi niya. Matamang itinitigan siya nito. Huwag kang mag-alala. I know exactly what to do with you. Dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga. Bakit parang kakapusin siya ng hininga kapag tinititigan siya nito? Pero kailangan kong bumalik sandali sa Cebu. Nagalang ang sabi niya na iniiwas sandali ang paningin. I don't have a wardrobe. You can get it here. After office hours, sasamahan kita para makapamili ka. Ngumiti ito nang makitang nagulat siya. I-salary deduction natin. You're not thinking na walang sapat na compensation ang pagtatrabaho mo sa akin, are you? Hindi naman sa ganoon. Good. That's settled then. Binilinan ko na si Doris, ang nadaanan mo sa cubicle sa labas kanina. Na i-brief ka sa mga pangunahing duties at responsibilities mo rito. Hiniram ko lang siya sa isang executive namin at kailangan na niyang bumalik sa trabaho niya sa lalong madaling panahon. Okay, pupuntahan ko na siya. Tumango ito ng marahan at saka ibinalik na ang pansin sa ginagawa. Iniwan na niya ito. Pinuntahan niya si Doris. Supportive naman ito at matyaga siyang tinuruan. Malaki rin ang pasasalamat niya na sanay siya sa paggamit ng computer kaya hindi siya nahirapang unawain ang mga itinuturo nito. Nang dumating ang pagkakataong kailangan na siyang iwan nito ay alam na niya ang dapat gawin. Ngunit batid niyang hindi lamang iyon ang sakop ng magiging trabaho niya kay Darren. Pagdating ng oras ng tanghalian ay si Doris pa rin ang nakasabay niya dahil bago mag-alas 12 ay umalis na si Darren. Marahil upang sa labas kumain. Hindi niya alam kung bakit may kung anong paninibugho sa kanyang dibdib na hindi man lamang ito nang paalam sa kanya o hindi man lamang siya inanyayahan nito. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa dating sekretary ni Mr. Sorano? Tanong niya habang kumakain sila ni Doris. Nagkibit balikat ito. I don't know. There were rumors na, naku, magiging chismosa ako nito. Basta ang alam ko lang, parang intimate sila noon. Playboy si Mr. Sorano? Curious na tanong uli niya. Wala akong sinasabing ganoon. Defensive na sabi nito. Masyadong private si sir. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasang paminsan-minsan ay may mga bali-balitang nakikita siyang kasama ng kung sino-sinong babae. Lalaki yun, gwapo at mayaman pa. Teka, ikaw nga pala, saang lupalop ka naman niya nakita? Hindi niya tiyak kung ano ang tamang sagot doon. Kaibigan ko kasi yung kaibigan niya. Sagot niya. Inirekomenda ka? Ganoon, hula nito. Sa bagay, maganda ka. Yung mga tipo mo talaga ang nagiging sekretarya niya. Maganda at sexy. Naginit ang kanyang mga pisngi. Hindi naman ako magtatagal dito. Pansamantala lang hanggat hindi pa naayos yung inaasikaso ko. Ganun ba? Kung ganoon pala, dapat na magpatuloy si Sir sa paghahanap ng bagong sekretarya. Marami sanang aplikante kaso hindi makapasa kay Sir. Mataas kasi ang standard niya. Kailangan beauty and brains. Magaling ka siguro talaga kaya ka nakuha. Ngumiti lang siya at nagkibit balikat. Kailangan niyang mag-ingat sa mga sinasabi niya. Hindi niya na naising maging sentro ng usap-usapan kung sakaling may masabi siya na magbibigay ng ibang kulay sa sitwasyon nila ni Darren. Subalit sapat na ang kaunting impormasyong iyon para mapukaw ang kuryosidad niya tungkol kay Darren na hindi naman sana dapat.
Pagkatapos nilang kumain ni Doris ay bumalik siya sa kanyang cubicle. Lubusang natuon ang atensyon niya sa ginagawa, kaya nagulat siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Darren sa likuran niya at tawagin nito ang pansin niya. Hey, pasado alas 5 na, nito. Hindi mo kailangang mag-overtime dahil malakad pa tayo. We have a wardrobe to fix, haven't we? Napagtingin siya rito. Kailangan mo pa ba akong samahan? Bakit naman hindi? Well, be using my credit card. Isa pa, wala naman akong appointment ngayong gabi. 5 minutes, hihintayin kita sa lobby. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito. Dali-daling iniligpit niya ang ginagawa. 5 minutes. Mabilis ang kilos nito niya at bago pa matapos ang palugit nitong oras ay lumabas na rin siya. May hawak itong magazine nang maabutan niya sa labas. Animo isa itong fashion model sa GQ magazine sa Get Up at posing nitong iyon. Nakabagsak sa noo nito ang ilang hibla ng buhok. Bahagyang salubong ang mga kilay sa pagkakakunot ng noo. Suot na nito ang dark overcoat nito at maayos na ang pagkakatali ng necktie. He looked every inch a sophisticated gentleman. Sexy and masculine, dashed with a touch of sensual mystery. Hindi ito ngumiti nang makita siya kundi bahagya lamang umarko ang isang kilay. Ibinaba nito ang magazine at tumayo na. Let's go. Magkasabay na sumakay sila sa elevator. Nailang siya dahil sa ilang pares ng mga matang sumunod sa pagtalikod nila. Would there be talks behind their backs? Hindi niya alam. Mas mabuti pa sigurong huwag na lamang siyang magpaapekto kung sakali. Dahil mukhang walang intensyong magsalita si Darren, ay ipinasya niyang manahimik na rin. Mula sa elevator ay dumiretso sila sa parking lot sa basement. Isang silver na BMW na sports car ang naghihintay sa kanila. Walang Ruel na sumalubong sa kanila para ipagmanihong sila. Sa halip ay ito mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nang makasakay siya ay saka lamang ito umikot papunta sa driver's seat at binuhay na ang makina. So he preferred driving his own car. Maya-maya ay pumailan lang ang mahinang jazz music sa loob ng sasakyan. The subtle scent of musk combined with leather was sensually masculine. Ngayong magkatabi sila ay nalalanghap niya ang mabangong amoy ng cologne nito. Hindi siya particular sa cologne ng mga lalaki, ngunit nagustuhan niya ang gamit nito. Tila bagay na bagay iyon sa aura na pinoproject nito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay palihim na pinagmasdan niya ito. Sanay na siyang makakita ng gwapo, ngunit kailangan niyang aminin na kakaiba ang appeal ni Darren. Bago pa niya namalayan ay humimpil na ang sasakyan sa parking lot ng isang mall. We're here. Anito at lumabas na ng sasakyan. Come on. Pumasok sila sa loob. Sa bungad pa lamang ay marami ng boutiques ngunit masyadong mamahalin ang mga iyon para sa kanyang panlasa. Hindi ngayon ang panahon para bumili siya ng mga mamahaling damit. Ang kailangan lamang niya ay pambahay at pamasok sa opisina. Here, baka may magustuhan ka rito. Yaya nito sa isang kilalang boutique. Nag-alangan siya. Hindi ko naman yata kailangan ng ganyang mga damit. Baka mayroong mas casual sa iba. Oo nga, pero kailangan mo ng mga ito, anito. Nauna nang pumasok ito sa loob. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Saan ko naman gagamitin ang mga iyan? Sa bahay at sa office lang naman ako. Sinong may sabi sa iyo? Hinawakan nito ang isang evening dress na tila sinusuro iyon. I don't just do business inside the office. Kasama sa mga duties mo bilang secretary ko ang dinner appointments kasama ng mga kliyente ko. Pero kung bibilhin ko ang mga damit na ito ngayon, baka wala nang matira sa sinasabi mong sweldo ko. Ang totoo ay hindi naman talaga siya nag-aalala kung may sweldo nga ba siya o wala.
ngunit wala siyang mahagilap na ibang rason para tanggihan ito. Then the dinner dress is on me, an investment on my part. I need a hostess to charm my guests and clients, and I believe you're up to the job. Noong una ay secretary, ngayon ay host at dinner companion. Mukhang masyado naman yatang malaki ang sampalataya mo sa akin, Mr. Serrano. Dahil alam kong kaya mong gawin iyon, Miss Mendreza. Don't forget, you'll repay me in any manner I'd require, sabi nito. And getting some pretty little dress on the way can't be that bad on your part, huh? Kung tutuusin ay tama ito. Ngunit para siyang nainsulto sa paraan nito ng pagkakasabi niyon. Investment, ha? Makikita mo ito. Very well, ano niya. How much is the limit? Tanong niya sa naghahamong tinig. Nagkibit balikat lang si Darren at napangisi. Sky. Paglabas nila makalipas ang ilang minuto ay ilang paper bags ng damit ang dala niya sa magkabilang kamay bukod pa sa dalawang kahon na bitbit ni Darren. Hindi lamang pang formal kundi pang kaswal at pambahay ang mga napamili niya. At kung umaasa siyang kakikitaan ng pagkayamot si Darren, kahit kaunti ay nabigo siya. That's a lot of dresses, kuminto nito pagkatapos nilang e-deposito sa trunk ng kotse ang mga paper bags. Good. At least hindi ka makakapagreklamong walang isusuot kapag lalabas tayo. Matalim ang tinging ipinukol niya rito. Naisahan na naman yata siya nito. Kumain muna tayo. Yaya nito kapag kuwan, nagutom ako sa pamimili natin. Minsan pa ay wala siyang karapatang tumanggi. Nang makitang niyang pabalik na ito sa driver's seat sa halip na sa mall, ay sumakay na rin uli siya. Tiyak na sa isang restaurant sila tutuloy. Hindi naman siya ignorante sa ganoong mga lugar, ngunit hindi pa rin niya maiwasang malula sa pinagdalhan nito sa kanya. Bagaman may kaya sila ay praktikal sila sa paggastos. Bihirang kumain sa mamahaling restaurants kung wala rin lang espesyal na okasyon. At nakuha niya ang ugaling iyon ng tiyuhin na gumasto sa mga importanteng bagay. Hindi rin niya maiwasang maalangan dahil hindi bagay sa lugar na iyon ang napakasimpleng kasuotan niya, lalo na sa bihis na si Darren. Pakiwari niya ay isang alalay ang tingin sa kanya ng mga nakakakita sa kanila. Nahiling tuloy niya na sana ay suot niya ang isa sa mga binili nila ng mga sandaling iyon. Ang comfortable? Tanong nito sa pagkaupo nila. Madaling nahulaan nito ang nararamdaman niya. Don't be so mindful of dress codes, my dear. Would it make you feel better kung magalis ako ng coat at necktie? Hindi na kailangan, mabilis sa sagot niya. It's okay. Good. Huwag kang mag-alala at makakabawi ka rin. May dinner date tayo bukas kasama ang dalawang mag-asawa. Mga kliyente ko sila. Hoping to convince them na pumasok sa isang bagong investment scheme na itinayo ko. Bukas? Bukas. Huwag kang mag-alala at pauwiin kita ng maaga bukas para makapaghanda because I shall require you in the evening. Pagkasabi niyon ay hinarap na nito ang waiter na lumapit sa kanila at pagkatapos kumonsulta sa kanya ay ibinigay na nito ang order nila. Nag-enjoy siya sa masarap na pagkain. At kahit paano ay nagkaroon din sila ng pag-uusap na uminog sa unang araw niya sa opisina. Pinuri din siya nito based sa report ni Doris ng hapong iyon. You learn fast. And you'll learn more because you will be working closer to me. Hindi ka pa ba kukuha ng talagang secretary mo? Wala pa iyan sa isip ko ngayon. For now, you will do. I prefer making floor plans and structural designs to office works. Gusto ko lang ipaalala ang architect ako. Well, hindi lahat ay nagkakaroon ng pribilehiyong magkaroon ng isang lady architect bilang secretary. Masayang sabi nito. And an efficient one at that. So I drink to that. Pagkatapos ng dinner na iyon ay umuwi na sila.
Binati pa siya nito ng magandang gabi nang ihatid siya hanggang sa tapat ng pinto ng kwarto niya. Kasunod ng paalalang sabay na silang alis kinabukasan. Nang nakahiga na ay bumalik-balik sa isip niya ang mga nangyari ng araw na iyon. Kung tutuusin ay hindi naman iyon ganoon kasama gaya ng pangamba niya noon. At kung laging ganoon, hindi imposibleng mag-enjoy siya sa sandaling pagtatrabaho kay Darren Zorano. Kung tinanghali ng gising si Laurel ng nagdaang araw, tiniyak niya na maaga siya magigising ng umagang iyon. Kabalagtaran ng una niyang gabi ay naging maganda ang pagpapahinga niya. Madilim-dilim pa nang lumabas siya sa terrace ng kanyang silid. Noon lamang niya napansin ang bahaging iyon ng likuran ng bahay. Mapuno roon, tila papunta sa isang kakahuyan. Dagat ba iyong naaninig niya sa malayo? Hindi niya tiyak dahil mahamog at malabo ang tanawin. Kung ganoon ay nasa isang malaking solar ang bahay na iyon. Nakaupo siya sa bakal na selya roon at pinanood ang pagsikat ng araw. Kay gandang tanawin niyon at isa sa mga paborito niyang gawin kahit noon ay masdan ang pagsikat at paglubog ng araw. Ilang sandali pa ay unti-unting maaliwalas ang paligid. Tama ang hinuha niya. Kakahuyan nga iyon at mukhang malapit lamang sila sa dalampasigan. Kaya pala presko at malamig sa lugar na iyon. Nang makaramdam ng gutom ay minabuti niyang bumaba upang mag-almusal. Inabutan niya roon si Aling Emma na naghahanda ng mesa. Binati niya ito, saka ipinasyang tumulong kahit pa tumatanggi ito. Nako, sige na po at maaga pa naman, sabi niya. Mamaya pa naman ang pasok ko. Isa pa, sabay yata kami ni Mr. Zorano pag-alis mamaya at mukhang tulog pa siya. Ewan ko lang, pero malamang ay gising na iyon. Pagkukwento nito. Isa iyan sa pinaka-workaholic na taong nakilala ko na bihirang abuti ng sikat ng araw sa kama, kahit puyat ng nakaraang gabi. Kaya po siguro patuloy na yumayaman, komento niya. Pero mukhang nag-iisa lang naman siya rito. Wala po ba siyang mga magulang o kapatid? Ang alam ko ay ulila na siya, matagal na. Mula kasi nang maglingkod ako rito ay wala akong nakikitang ibang kapamilya niya na pumunta rito. At mahigit 5 taon na ako rito. Pero kilala ninyo si Mia? Oo, lagi siya rito lalo noon. Ang alam ko ay magkababata sila. Parang malayong magkamag-anak yata. Ewan ko, hindi ko rin naman masyadong itinatanong. Pero ano po ang masasabi niyo sa kanya bilang tao? Mabait, napakabait at matulungin. Alam mo bang kung hindi dahil sa kanya ay hindi makakapag-aral ang isa kong anak? Ngayon ay tapos na at nasa abroad. Pinatitigil na nga ako sa pagtatrabaho rito pero nahihiya ako kay Sir. Isa pa, maganda na ang lagay ko rito at may pamilya na rin naman ang anak kong iyon. Masaya na ako maglingkod kay Sir Darren. Wala po siya kahit girlfriend? Hindi niya maawat ang sariling itanong iyon. Ngumiti ito, girlfriend, ang totoo ay hindi ko pinakikialaman ang bagay na iyan. Pero syempre, may naririnig kaming nauugnay sa kanya. Iba't ibang babae, marami. Gaya ng sinabi sa kanya ni Doris sa opisina. Nais pa niyang magtanong, ngunit inawat niya ang sarili sa pangambang baka kung ano ang isipin nito. Tamang-tama naman dahil ilang sandali lang ay bumaba na rin si Darren para mag-almusal. Mamasa-masa pa ang buhok nito, halatang bagong paligo. Humahalimuyak ang nagahalong amoy ng panlalaking cologne at aftershave nito. Nakaputing t-shirt ito at putiring walking shorts at leather slippers. Good morning, bati nito. Inukupan nito ang isang selya. Tayo nang kumain. Sumaboy na kayo, Aling Emma. Mabilis na lumipas ang maghapon. Bukod sa natutuhan ni Laurel ng nagdaang araw ay may ilang mga bagay ang ipinagawa sa kanya ni Darren. Natanto niya na unti-unti ang pagtuturo nito para mas madali niyang magampanan ang trabaho niya.
Muli ay hindi niya nakasabay ito sa pananghalian dahil bago ang lunch break ay umalis na ito. Napilitan siyang mag-isang pumunta sa kantin. Nakita niyang may ibang kasama sa mesa si Doris at walang bakante roon kaya naghanap na lamang siya ng sariling pwesto. Pagkatapos kumain ay bumalik siya sa pwesto niya. Ni hindi sinilip kung nasa opisina na nito si Darren. Kaya nagulat siya nang pagdating ng alas 4 ay tumunog ang intercom at sinabi nito na 4:30 ay bumaba na siya dahil naghihintay na si Ruel para ihatid siya pa uwi. You should be ready by 6:45. 7:30 ang appointment natin. Pahabol nito. If you need to go to a saloon, I've given Ruel instructions kung saan kanya maaring dalhin. 6:30 pa lamang ay nakaayos na si Laurel. Hindi na rin niya kailangang pumunta pa sa salon dahil sapat na ang baon niyang makeup kit para makapag-ayos. Hinayaan niyang nakalugay lamang ang tuwid na tuwid niyang buhok. Nasiyahan din siya sa itsura niya sa suot na makintab na itim na dinner dress na hapit sa kanyang katawan. Sayang at wala siyang dalang alahas. Maganda sanang pang-accent ang black pearl na kwintas niya. Pagbaba niya ay naghihintay na si Darren sa sala. Gaya niya ay nakabihis na rin ito. He looked gorgeous in his three-piece midnight blue suit, a vivid picture of power and sophistication. Tila nanayo ang mamunting mga balahibo niya nang hagurin siya nito ng tingin. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito bilang tanda na nasiyahan ito sa nakita. At hindi rin nalingid sa pansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Alis na ba tayo? Hindi niya malaman kung bakit nagsimulang kumabog ang dibdib niya. Bakit ba parang ninenervyos siya? In a few minutes, pero may nais muna akong ibigay sa iyo. May dinampot itong isang maliit na kahon sa side table at iniabot iyon sa kanya. Nakaligtaan natin ito nang bumili tayo ng mga damit mo. Nanlaki ang mga mata niya nang buksan iyon. Ilang set ng alahas ang naroon. May ginto, diamante, at iba pang mamahaling bato. Huwag mong sabihin, use them. Tingnan mo kung anong set ang babagay sa suot mo. I know women don't feel completely dressed kung walang jewelry. Sa tingin ko naman ay babagay sa suot mo. Come on, try one of them. Napakaganda ng mga alahas, ano pat ayaw man niya, ay nadaig siya ng pagnanais na makita ang itsura niyon na nakasuot sa kanya. At tama rin ito, na talagang kulang kapag walang alahas at hindi rin bagay ang simple at manipis na gold necklace na suot niya. Nang may suot ang mga alahas ay pinagmasdan niya ang sarili sa salamin na nasa ibabaw ng isang chest of drawers. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa sa itsura niyang ng mga sandaling iyon. Now we can go. Nakangiting sabi ni Darren, ikinawit nito ang kanyang kamay sa braso nito. Try to relax and have a good time, Laurel Mendreza. Sa isang floating restaurant, humantong sina Laurel at Darren. The place was classy and too expensive for her own taste. Ngayon niya unti-unting nakikita at nare-realize kung ano ang ipinagkaiba ng basta mayaman sa tinatawag na filthy rich. Hindi katakataka na talagang binihisan siya ni Darren. Nalaman niyang magdi-dinner sila kasama ang dalawang mag-asawa na kinukumbinsi nito sa isang investment. Nasa mid-40s na ang mag-asawang Lorenzo at Jessica Frenijas, samantalang tila malaki naman ang agwat ng edad ng mag-asawang Danilo at Elena Vitog. Introductions were made. Ipinakilala lamang ni Darren ang kanyang pangalan. Tila sadyang iniwan sa mga panauhin nila na mag-isip kung sino siya sa buhay nito. Madali niyang nakita na sa dalawang ginang ay may pagkaaloof at indifferent si Elena Vitog, samantalang mas palakaibigan si Jessica Frenijas. Ang huli ang muling bumati at nakipag-usap sa kanya. Ayon dito kay Darren,
ay malaking tulong kang araw dahil dumating ka bago pa siya makahanap ng papalit doon sa huli niyang sekretarya. Why? You're so magnanimous to even consider slaving for this man, gayong maraming pwedeng ibang gawin ng isang magandang dalagang tulad mo kapag ganitong summer. Wala namang problema, aniya. I was at a loss end actually. At natutuwa nga akong makapagtrabaho rito kahit pansamantala lang. Kaibigan siya ni Mia, dugtong ni Darren sa sinabi niya. A very close friend, hindi ba, Laurel? Talaga? Noon lang muling bumaling sa direksyon niya si Elena. Saka tumingin kay Darren. Nasaan ba ang isang iyon? Nasa Milan na naman siguro. Sydney, this weekend lang. Naroon kasi ang isa pang kaibigan niya at sinasamahan niya. Tugon ni Darren. And if I remember correctly, ikaw pa mismo ang nag-recommend sa kanya na dalawin ang Sydney Opera House kahit hindi siya mahilig sa teatro. Ako nga yata, nakangiting tugon Elena. Well, I'm sure she'd enjoy and loved it. Dito pa lang ay lagi ko na siyang niyayayang manood ng teatro. Tumingin ito sa kanya. Sarkastiko ang pagkakaarko ng isang kilay. Ikaw, Miss Mendreza, ano ang huling theater play na napanood mo? Mass by F. Sionel Jose. That's a very good one. Tumango-tangong sabi nito na agad umaliwalas ang mukha. I especially like Rudy Vera's adaptation and I love Servo's acting. Sa paglipas ng mga sandali ay lumipat ang usapan sa mas seryosong mga bagay hanggang sa dumako na iyon sa pagninegosyo. Sa kabuuan, natagpuan niya ang sariling tagamasid na lamang sa nagaganap, isang humahangang tagapagmasid. Halos wala siyang maunawaan sa usapang uminog sa stocks at finances, sa mga personalidad na daigdig ng negosyo at politika, sa epekto ng exchange rates, at marami pang bagay na hindi niya gaanong maunawaan. Conversation was an art. Iyon ay kung ang pagbabatayan ay ang pagdadala ni Darren sa usapan. He knew how to share the limelight. Ganoon din kung kailan i-encourage ang iba na magsalita. Alam nito kung kailan pupunta sa background at kung kailan kukunin ang atensyon ng mga ito. His timing was impeccable at tila masaya rin naman ang apat sa performance na iyon dahil maliwanag na makikita ang malaking respeto at paghanga ng mga ito kay Darren. At hindi yun mahirap makita kung bakit. He had the air of a man who knew very well what he was saying. Makikita rito ang autoridad at pangingibabaw na hindi lamang galing sa personal na superiority nito, kundi sa kasanayan sa anumang ginagawa nito. Hindi niya maiwasang magkaroon ng mas malalim na paghanga para dito at respeto. Nasa kalagitnaan na sila ng gabi ng isang magandang mesteza ang lumapit sa mesa nila. Nasa malayo pa lang ay napansin na agad niya ang paglapit nito na animo pag-aari nito ang lugar kung umasta tiyak ang bawat hakbang. Darren, mataginting na tawag nito. Darren, darling, it's a surprise to see you here. Walang anumang yumuko ito. Yumakap kay Darren at hinagkan pa ang huli sa pisngi. Hello, it's nice to see you here. Bati naman ito sa dalawang mag-asawang pagkatapos. Pinagtaasan naman siya nito ng isang kilay na parabang hindi siya nakikita. Hello, Caroline. Masuyang bati ni Darren sa babae na nanatiling nakatayo sa tabi nito. Who's with you? Sina Gracia Fontabella at Nat Singson. Malambing na sagot ni Caroline. Nasa table 15 kami. Perhaps I'd see you later, ani Darren. Okay, I don't want to keep you. Apologetic na ngitian nito ang dalawang mag-asawa. I'm organizing a fundraising cocktail party this weekend after this Sunday. I'm expecting you too, okay? Pagkasabi niyon ay iniwan na sila nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Pakiramdam niya ay binastos siya ng husto ni Caroline sa sadyang pag-ignora nito sa kanya. Pero bakit?
Isa lang ang unang pumasok sa isip niya. The woman felt threatened upon seeing her. Threatened? Bakit? Hindi naman siguro nito inisip na date siya ni Darren. Isa pa, makadarama lang ito ng ganoon kung isa ito sa mga babae sa buhay ni Darren. Hindi nga ba't yumakap pa ito at humalik kay Darren kanina? Pinilit niyang iwaksi muna iyon mula sa isipan at ibalik ang pansin sa pagkain niya. Nag-resume na ang pag-uusap at nahihimigan niyang nagiging pabor iyong kay Darren na nagtagumpay ito sa layunin ng dinner meeting na iyon. Malalim na ang gabi nang magpaalamanan sila. Bago tuluyang umalis ay nag-excuse sa kanya si Darren at lumapit muna ito sa mesa nina Caroline. Mula sa kinaroonan niya ay minasdan niya ang pag-uusap ng mga ito, ang sandaling pagtatawanan. Muli ay parang naiinis siyang hindi niya maintindihan.